Hello mga friendship, good evening. Mayroon tayong storytelling about sa ah, mayroon akong naging kaibigan sa Butuan City. Kasi dati nag-aral ako doon sa Agusan Colleges. So, mayroon doong na doon yung kapatid ko na nag-rompo rent. So, hindi ako nakatira sa kanila. Pero, nagbo-board ako sa kalapit lang sa kapatid ko doon sa sa Agusan River. May mga bahay sa gilid-gilid. Sa tabi ng ilog, mayroong doon. Mayroong mga paupahan, mga border doon, mayroong nagbo-board. Doon ako nagbo-board din sa malapit sa bridge ng Butuan City sa Agusan River. Yung kapatid ko, mayroon siyang naging kaibigan na cook. Yung tagaluto ng pagkain sa karinderya. Magaling siya magluto. Magaling siya magluto, mga friendship. Isang bakla rin siya katulad ko. Bading din. Pero hindi siya nagsusuot ng mga pangbabae. Parang lalaki lang ang forma, pero ang puso niya ay bading, yung pusong mamon din. Nagkakagusto sa mga lalaki. Kaso lang dahil magaling siya magluto, kaya siguro malaki ang sweldo niya sa sa karinderya. Yun mga friendship, malaki ang niya kasi magaling siya magtimpla ng mga ulam, mga lahat na niluluto niya. Magaling siya masarap yung mga tinitinda nila sa karinderya. Magaling siya, kaya siguro malaki ang sweldo niya. Tapos mahilig siyang bumili ng mga kwintas, yung tunay, yung gold bracelet, at saka mga singsing. Kaya doble-doble yung niya, doble-doble yung sinusuot niyang mga alahas. Siguro sa kwentas niya malalaki, mga 4 siguro sa kwentas niya. Tapos yung sa bracelet naman, doble-doble din. Siguro mga 4 din na bracelet, kasabay lang dito sa Tapos yung kamay niya, maraming singsing yung kamay niya. Marami siyang mga, siguro nag-i-invest siya ng mga alahas, pero sinusuot niya araw-araw. Parang si Diwata, sinusuot niya lahat yung mga niya, mga alahas. Pero tunay talaga, 18K, 24K, yan. Isang bading siya, pero magaling magluto, cook siya. Pero isang araw umuwi siya sa province namin, kasi yung pinapasukan niya Butuan City. Ngayon umuwi siya sa province sa Agusan del Norte. Nakasuot siya ng mga alahas.
marami siyang mga suot, puno-puno yung niya, kamay, sa liig at saka niya, daliri, may mga singsing. Ngayon, may diskuhan doon. Nakidisko siya doon sa probinsya namin. Lahat ng diskuhan pinupuntahan niya sa province namin. Tapos may mga table siya doon. Yung mga galanti siya, namimigay siya ng mga alak. Pag mayroon siyang natipuhan na lalaki, binibigyan niya ng maraming alak. Yan. Kaya siya, siguro malaki ang ipon niya. Tapos galanti siya. Yan. Malapit lang yun sa namin, sa baryo namin yung nakatira yung bading. Siguro sa siya, sa highway lang siya nakatira, sa parang siya, sa yung pinapasukan kong high school dati, doon lang sila sa highway, sa Halyubong National High School sa Agusan del Norte. Pero nasa sila sa highway nakatira. Tapos nandun yung mga kamag-anak nila, lahat yun. Tapos mahilig kasi siya sa diskuhan, nagdidisko siya, kaya tapos hindi ko naman nakita na may boyfriend siya. Lang siya talaga, closeness siya sa mga lalaki, ganon. Galanti siya magbigay ng mga alak, nililibre niya yung mga siguro mayroong mga kagawad, mga nililibre niya, mga kakilala niya. Galanti siya sa inuman. Kaso lang isang araw nagbakasyon siya sa amin. Nagbakasyon siya sa probinsya namin. Tapos siguro may nakilala siyang mga lalaki. Pinag-interesan siya. Oo, mga friendship. Pinag-interesan siya ng mga lalaki. Siguro hinold up siya, or kinuha yung mga alahas sa kanya. Hindi ko alam kung may pera siya in cash sa gamit niya. Basta parang hinold up siya ng hindi na kilala na tao. Yung siguro may mga niya, hindi niya masyadong makilala yung lalaki. Yan, hinold up siya doon sa may-amin, Agusan del Norte. Yun, siguro lumaban siya, nanglaban siya sa mga masamang tao. Lumaban, hindi siguro niya binigay yung kanyang mga alahas. Kaya siguro ang masamang tao napilitan na saktan siya. Kaya siguro nang hinayang yung ating yung bading na nakilala namin, siguro na hinayang siya sa mga binili niyang mga alahas na kukunin lang ng ibang tao. Yun, lumaban siguro siya. Tapos yun, siguro siya, sinaktan siya, or siguro sinaksak siya, or whatever na nangyari sa kanya. Masaklap talaga ang nangyari sa kanya, mga friendship, kasi siya, na wala na siyang buhay, namatay na siya kasi dahil sa suot-suot niyang mga alahas. Oo, yun ang dahilan na yung mga alahas na natutukso yung ibang tao na
walang pera, walang kinakain, na siyempre nakita nila na may tao na bongga ang suot, ang daming mga alahas, yun. Siguro na ano sila, pinag-interesan niya yung kaibigan kong bakla. Pinag-interesan nila kukunin yung mga alahas niya. Yun. Kaya pag mayroong alahas tayo, mga friendship, huwag natin ibalandras sa katawan natin. Kasi ano, nasisilaw talaga ang mga tao sa mga alahas. Lalo na pag tunay. Yan. Talagang ang buhay mo ang kapalit sa ano, yung sa suot-suot mo na yun. Kasi sipin mo, yung iba walang kinakain, tapos walang pera, walang hanap buhay, tapos ikaw nakasuot ka ng mga bunggang-bunggang mga tunay na gold. Siguro pag-interesan ka talaga ng mga ano, mga tao. Alam mo naman ang tao ngayon, ano, dalawang klase lang, masama at saka mabuti. Yun. Kaya wag tayo magsuot ng maraming alahas or ano, pag lalo na sa mga ano, mga probinsya or mga madilim na lugar or mga ano, kahit na ano dito sa ano Maynila, talagang delikado pagka ano hindi mo kayang ipagtanggol ang sarili mo. Thank you mga prinsip. Bye bye.